Saan na 'to? Akong basahon, I will read it in English and then again, I will speak to you in Cebuano. Then the fifth angel poured out his bowl on the throne of the beast, and his kingdom was plunged into darkness. His subjects ground their teeth in anguish, and they cursed the God of heaven for the pains and sores. But they did not repent of their evil deeds and turn to God. The sixth angel poured out his bowl on the great river Euphrates, and its water was dried up to prepare the way for the kings from the east. Then I saw three impure spirits that looked like frogs. They came out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet. They are demonic spirits that perform signs, and they go out to the kings of the whole world to gather them for the battle on the great day of God Almighty. Look, I come like a thief. Blessed is the one who stays awake and remains clothed, so as not to go naked and be shamefully exposed. Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon. The seventh angel poured out his bowl into the air, and out of the temple came a loud voice from the throne saying, "It is done." Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder, and a severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since mankind has been on earth. So tremendous was the quake. The great city split into three parts, and the cities of the nations collapsed. God remembered Babylon the Great, and gave her the cup filled with the wine of the fury of his wrath. Every island fled away, and the mountains could not be found. From the sky, huge hailstones, each weighing about 100 pounds, fell on people, and they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible. So, tanaw na tug una ang fifth bowl, no? Kaupat nga panaksan nga giyabo sa anghel ngadto sa tawo sa mananap ug mingit-ngit ang gingharian niini. Nagpamaak ang mga tao sa ilang dila tungod sa kasakit nga ilang giantos, gitunglo nila ang Dios sa langit tungod sa giantos nilang kasakit ug sa mga kabahong apan wala nila biya iyang dawtan nilang mga buhat. So unsay makita nato sa verse 10 to 11. Ato makita dinhi ang angel nagdala sa dakong panaksan abi nato para to sa lugaw. Okay? But it was filled with the wrath of God sa kusko sa Ginoo, gitakos sa usa ka panaksan nga ikalimnanan ning kang panaksan nga dako kayo o gilabay nga to sa trono. Asa gilabay? Sa trono sa beast, sa mangtas ug sa iyang gingharian. Okay? Nya ang hitabo ningit-ngit ang iyang gingharian, meaning ni deal jud ang Ginoo dili lang ang the person o maingon taya the person but the kingdom itself. So mao ni ang mahitabo gyud nato. Ang Ginoo dili lang siya musud sa atong kinabuhi, musud sa siya labi na kung magpabadlong ta. Musud sa siya sa tibuok banay. That's why our families get so dark. Nga atong families daghan katag problem because there's no light. Kung ang Ginoo ni napasok niya ang yawa nga para niya somebody ka siya mas kusgan gani siya no he has more power than us kay nagtagaan man siya power sa Ginoo and yet ang Ginoo nakapenetrate niya ug makita nato dinhi nga ang iyang kingdom appeal na dinha ang mga tao nga ni embrace niya ni believe niya ni tuo niya ni worship pagani niya nga atong nakitaan last time nya unsay lang gibuhat nagpamaak sila sa ilang digla, di lang kay sa lang wait. Not only that, ilang tongues for in pain. They were so much in pain. Now, kinsa maning beast din he. Okay? Pagkadawat kay mulapas unya ko sa ako din pag walid sa ambot nga kog oras og tunga o duha pa ka oras, kuan ako na sud na time mga akong sige na ni 45 wait ha 45 minutes. Where's 45 minutes?
Sorry. Pwede ko nimo time man day. Kay wala akong mata na ko diri. 45 minutes day. Okay, kay murag nawag tang mo ba ni kay di ko kakita. Okay, so doon ay duha ka beast nga gi-mention sa Book of Revelation. Ang secular ug ang ecclesiastical katupa sa religious aspect ug ang secular katupa leader siya sa nasod. So ang kaning first beast na dunay power as power sa president no, nasa siya kingdom, pero ang naghatag nini ang dragon, si Satan. Ang katong ang theologians nag-think nga ang ecclesiastical beast nagunahon ang kadaghanan ani nga ang pope ni. Kasi sila ba ang dako jud kay influence the whole world no, and in fact right now isa may nag-start aning one world religion nga nana sa Qatar. Ang pope basi kani nga current nga pope or sa mosunod nga pope no, but the fact is iyang gihiusa i-try niya embrace na di man jud na magka-mix unta ang Catholic ug ang Islam no, kay laki man jud sila lain sa Ginoo na isa ni siya Ginoo, but nakasinabot sila nga oy Brad na ta, okay na ta, sarate padulungan, paningkamot lang din ha, paningkamot lang sad mo diri, ana man ang thinking sa kadaghanan, di ba? Now, ang previous judgment, ingon si Dr. Barnes, nga nagkuha ko sa iyang commentary, said, preparatory ko no tong nauna nga mga judgment, no, from the seal to the trumpet, o sa katong 1, 2, 3, 4 sa bowl judgment, preparatory aning fifth judgment, kay sa akong giingon himo jud direct hit ang Ginoo sa kingdom jud sa beast no. So para nang I don't know kung nang tan-aw mo ka sa kang mga kanang mga news ni Amer sa Telegram, mo amaze jud kay kunya kung padakan sa kong cellphone ba kanang daklako lang lakaw-lakaw ang mga tao din nga nagada silang kanang bitang murag mini missile ana nya bang sila ra jud maigo RPG. Unsa day? RPG. RPG. Rocket propelled grenade. Oh, okay. So, sila ra jud, bisan sa kanang like lately 3 days ago nga embassy pero murag kuno sila ni sud embassy pero ang giigo jud sa Israel dili jud to embassy murag attached na sa embassy nya mura jud to naigo kay daghan dito ang mga leaders sa Iran labi na ang nag-direct jud ang director main director sa October 7 igo nila nya wa kanang inana ra bitaw maigo nya wa di maapektuhan ng uban. Grabe kayo so makakita jud ka nga precise kayo ang Ginoo kung muigo jud siya. Kay gitagaan sa niya og kaalam ang mga Israelites paghimo og inana nga klase nga armas. So man nga kani ang nahitabo ni ini second phase na ni sa 7 years. Kay remember ang first phase matong 3.5, yung second phase na ni kay second 3.5 years na ni sa tribulation. So pag-attack sa Ginoo iyang tubuan gi-expose niya ang beast na kani siya di ni siya who you think savior ni siya, no, he's not. He's Satan. He wants to rule and control everybody. So, possible ani kuno dunay daghang confusion, na daghang murag nahingawa na, yung murag na silang weekends, kana murag na tumor sa ilang kinabuhi, nga murag naglagot na sila, unsa ba, sa kisabot. Especially, sa diyang ni-claim ni kaniyang secular person na siya ang Christ. Managitawag siyang Antikristo or Antichrist because he is not the Christ. So, kani mga troubles nga nahitabo, some of the theologians think nga naghatag ng daghang grabing kasakit, frustration nga hasta ilang dila ila nang gipakpaak. Okay? Dili lang ilang wait, dili lang the lips. And yet, we see there in this verse 11, the people refuse to repent. Sa kagrabe na sa problema, wala silang maghinulsol sa ilang mga gipangbuhat. Mabitaw ning if there are things na mahitabo sa atong life, we need to really evaluate. We need to look inside. Yang mga tana ta sa Ginoo, Lord,
basig na pa ko'y mga gitaguan nga sala din na o dunay things nga ganani mong i-change sa akong kinabuhi. Please, let me see that. Kay kita, kung dunay mga problema maabot sa itong kinabuhi, God is calling our attention. Maybe ikaw ang directly hit sa problem, or others, members of the family, bisa pag a distant family member, pero igo gihapon ka, but the fact nga naigo ka, then we need to evaluate. Kay kung granada pa na nga nangaigo, tamo yung tao, uy, kasi mo kung naigo ko, di ba mo anak man ng tao, di ko ba ko na ba sharp nail na abot sa ako? Di ka naman ingon lang ta, ay, layo ra kay ko, wa akong maigo. No, we're always affected when something happens within a family or with the people that are close to us. So mo nga, that should be a venue agianan sa Ginoo unta nga wingon ta, Lord, search me and know me, kay ikaw man nakibayo, kailan ako, Lord, search me if there's anything I need to ask forgiveness para mga ida kong forgiveness. Ya, humandayon ang training, ang dugadugayon man. Okay? So on the other hand, according ni Amer, sa komentary ni Amer, possible ni nga literal total darkness ang niabot nga wa pa jud ma-experience sa tanang tao sa kalibutan. Yes, basig susama ni o mas grabe pa, no? Actually sa Old Testament times, sa time ni Moses, sa diha naghimo siya og mga signs and wonders para buhian silang mga Jew sa hari sa Egypt, apan nagdumili man ang hari sa Egypt. So one time gihimo sa Ginoo, sige, ipangit-ngit na ko ang tanan nilang lugar nga ma-feel nila ang kangit-ngit. Ka-imagine ka, nga ma-feel mo ang kangit-ngit, murag mahikap nimo. Unya, makadungog na lang kag mga hilak, mga ago, nya, daghan kaayong mga tao nga magsyagit. Nya, ikaw mismo, you don't know what to do. Kaya sa kakiba, kinsa imong tabangan, asa ni silang dapita, where are they, nga nagpanghila. Yeah, grabe imong desperation kay for sure nagunahon na ka basig ako ning anak, ako ning bana, asawa, ako ning mama, akong papa, akong tiyo, akong igagaw, whoever they are, and you cannot do anything because kirtingit-ngita. Mimingon ka, what is like flashlight anak? Uy, kaning time ba? Sa kadaghan ng hitabo nga gihatag gilabay sa Ginoo nila ba? Lisod na kaayo pagpangitag flashlight. Bisa ba tingay kandila o bisa ba tingay kahoy? Kay mga kahoy ba nga sunog na biya, 1/3 biya sa world nga sunog na biya. So, maglisod na sila. Nga for sure, they are not in the comfort of their houses anymore. Katong doon ay mga banks, nag-underground sila o himo nga mga dato karon basig kana sila naapa, pero again, di sila mo gawas. Kaya if they will go out, patay sila. So manang the people at that time will look for someone they can put to blame to. Mangita sila kung sa i-blame. Ang sayon dyan kay i-blame, man dyan. Ang convenient kay i-blame sa tong suffering, Ginoo man gid. Kau ba? Di man ka maluoy na mo, huwag ka kasabot na mo. Ginoo, grabing pagsabot na to eh. Kita ang adyan mo sabot niya. Punang sa ako, nakita lang nako din application kag kadiyot. Makita na to nga kita mismo, kung doon ay mga bad nga mahitabo, unsa may atong reaction? Reactive yata. Ngayon na respond this way, but ang ato is dito mo respond this way. Mo reactas, mo bag, nanawang ka, pak, ana sa dayon ka. Okay? Kapakon ka, kapak sa dayon ka. Kumutol ka, kumut sa dayon ka. Okay? So, sa man ang ato is, mo respond ay ta, suklian day nato with anger. Basta ko biyata. Seldom ta mo reflect nga numang nahitabo ni sa kung giingon nga unta mo repent unta ta. Or mo na ba atong default sa atong situation nga paspas kay to nga mo sulti ani mubuhat ana nga di ta magunahuna. Manang atong i-remind atong kagalingon sa James chapter 1 verse 19 nga nag-ingon si Santiago, be quick to listen, slow to speak. Ato pa mo, nahuna sa tang maayo, pero paspat kang mamina mo na sa kang maayo, processan mo maayo. Sa may dapat ako isulti ani, sa may kung paano na ni buhato na ni. And most of all, slow to get angry. Kita kay di ta maminaw, paspas kay ta musulti, bang, apilan pa jud og kasuko. And that's why mas maggrabe ka, bulabog ang sitwasyon.
because we always carry this kind of attitude. Atong praktison ang gisuggest sa pulong sa Dios sa James chapter 1:19. Okay? Ako, nag-practice pasan ko ana. Okay, so usay ka pasar, usahay sad dili, but most of the time ang akong sulti murag gipungan nako ako nang i-process ang mayo before I respond to unsay gisulti o unsay gibuhat. Okay? So, narita sa kaunom nga bowl, sa kaunom nga panaksan, chapter 16, verse 12 and 16, 12 to 16. So, makita na to dinhi nga ang panaksan labay nga to sa great river sa Euphrates. Buhi pa na, no? Euphrates River. Pero ang paghitabo, paglabay sa panaksan, nanadi ang kapungot sa Ginoo, bang, namala ang tako kayo nga river, namala. Kay, makita na to dinhi nga dunanda ay katuyuan para ma-prepare ang mga hari gikan sa east. Okay? So, dili wag state na unsang pamagiha nga nauga ang river. Tungod ba kaha? Tungod kay ang second angel, ang katong bowl nga sa second angel, nahimang naka-prepare adto sa judgment, basin, kay sa second angel, nahimong blood ang river. So kung nag-blood na blood na to, ang ni kaging ni uga, so unay tubig. Katong tubig nahimong blood. So possible na siya, no? Kato kay possibility. But let's not speculate furthermore. However, ang Bible nag-tell us, nagsulti na to nga gi-prepare ni para sa mga hari sa east. No. Tanata kisa man yung mga hari sa east. Unsa mang countries nga na-consider sa east? Akong basahon nations in the East Asia and Middle East, mao ni Saudi Arabia, Kuwait, Yemen, Oman, Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Palestine, Jordan, Lebanon, Iran, and Iraq. Allah, maobe ni mga possible kaayo kaning Iran, Iraq, Qatar, pila na siya na karon, sa ni Saudi, Kuwait, Yemen, mo na sila sige attack sa mga Israelites karon. Unya na pa gyud usa ang the most east pa gyud nga country in the world, Russia. Nga mo sa ning usa nga mo attack sad sa Israel. Okay? So mao daay ni nakani sila magkatapok din sila para mo atake. Then verse 13 ta mo prosita sa 13 to 14 atong nakita dinhi ang tulo ka mga impure o mga daotang espiritu nga i-describe ni John na murag mga baki coming out. So tulo kato pa kipaw na sa kasi Satan is kapikat lagi ni siya kusuken imitate sa Ginoo, no? Doon na may Trinity, ka Father, Son, Holy Spirit. Siya sa Trinity sad siya, Satan, Antichrist, and the false prophet. Okay, so Trinity sad sila. Gikan nila manggawas ang daotang espiritu. Ya, mubuhat sila mga milagro, signs and wonders. Itungod kay murag mapakita sila nga na sila extra supernatural power. Kay maana maday tabasa na supernatural power. Oh, wala nabuhi siya, gipusil man ta siya, nya gingon nga namatay, nabuhi lagi siya. Nya way ni tambal niya ni barog siya iya. Di ba? So tungod anang ilang ipakita nga mga naa sila mga powers ang mga nasod, okay, nga naglungot-lungot karon sa Israel, nga grabe kay ilang anti-Semitism against Israel, magtapok sila, iyang kumbensihon aning false prophet, aning dragon, okay, o kaning sa Antichrist, ilang kumbensihon, maghiusa ta, ato okay, ato ning tudson ang Israel, okay, ya para ang kanang, ang Ginoo, na karon which is really a very good theory, no? Anong grabe ang anti-Semitism? It's because kung mapapas sa yawa ang Israel, then kisa may balikan sa Ginoo. Of course, nagya po ng church. Pero ang kaning second coming ni Jesus Christ, iya man yun yung deal umayo ang Israel karon, ang mga Hudiyo. Okay?
mo nang inanas ka kagubot karon, and yet ang Ginoo nagtabang gihapon nila, but gipaagi sila sa Ginoo niini aron sila mapuga Dios sila maayo, aron sila maghinusol mo tan-aw sila kung asa jud mi nasayo. Okay, nga ang amo dagi patay 2000 years ago, mo dayto patay sa among makaluluhan, mo na dayto ang amo Misaya. Kay karon right now they're still looking for their Messiah, Messiah, okay? So, kaning mga makonvince nga nation mo fight against not only sa Israel, kundi mo fight sila sa the Almighty. So, mag-form sila coalition of nations. Okay? Mo nang karon nag-try yun na sila form one world government, one world religion, one world currency, one world system. Mo naman na, prepare naman ta na karon. Munang kinalanta again, maingon encourage ko ninyo, please again look outside sa usual nimong gipantanaw-tanaw ha. Spend a time at least once a week man lang maminaw ta sa aning mga tawhana, John Markel, The End Times, Amer Charpate, tanawa din na sa Telegram. But after sa verse 14, doon na may break. Ang Ginoo ni speak man. Ningon man siya niya, makita na to nga Ginoo na siya kaysa ubang Bible, like the Bible I'm using, red letter. So red letter ganina, it's God speaking, okay, directly. So dili na siya ngarang ang si John nga nagsuwat mauning account, kundi ang Ginoo ingon siya isuwat ni ka, this is what I'm saying. Unsa may gisulti ni? Ningon na Ginoo, look, I come like a thief. Hoy, tanaw mo. Kay moanhi ko isip kawatan, og bulahan kadtong nagmata, og nag-andam sa iyang sinina. Nga di na kumakit-an siya nga hubo, aron di siya maulawan. So, unsay pamaagi nga manhi ang hari? Ang Ginoo? Mura kawatan. Now, doon na ba'y kawatan nga mag-announce, oy, Maribel og Ram, alas 12 sa gabi, karong gabi, mana ako sa inyo, mangawat ko. Maana bang kawatan? No, unannounced. So God will come unannounced, iyang second coming. But kita karon, we're talking about this, we are preparing for the unannounced nga wa joy signs, wa joy takibaw, gawas lang aning mga birthmarks, gawas lang aning mga panghitabo karon nga nag-anam na jud ka, grabe kayo, intense kayo nga makakita ta, hapit na kita kwaon sa Ginoo. And that is rapture, friend, rapture. Okay? So mananingon ng Ginoo, bulahan ka kung sa akong pag-abot nakita ko andam daig ka. So how are you and I? Andam ba ta every day sa pagbalik sa Ginoo? Andam ba ta nga kalitag kawagtan ni? Kaningon ang Ginoo nga kinahanglan spiritually prepared ta. Yadi ta mauwaw init-abot sa Ginoo. Kay kauwaw biya sad no nga kanang wa tay gipamuhat para sa Ginoo. Uwaw kay na nga wa tay gisultihan may tungod sa Ginoo. Ug kani atong tanan nga nadungog every Sunday. Kanilang every Sunday kung magatay basa sa Bible. But again, encourage you to read your Bible every day so you will grow. Food na sa atong kalag. Ang pulong sa Dios. Mo nay makapabright na to. Mo nay makapakita na to nga ug klaro di ta kinalag ansyos para makaklaro ta unsay nahitabo sa kalibutan, makakita ta klaro kaayo 2020 vision kaayo ta of what's going on. So mga kaigsunan, mao ni ang atong kinahanglan pagkabuhaton. Now verse 16, then human sulti ang Ginoo kay nangumbinser man sila then they katong Trinity nga false Trinity ilang gigather ang mga hari together sa one place nga sa Hebrew pag gitawag og Armageddon. So kaning verse 16 gitawag og triumvirate Trinity. Tulo ka buok naghugpong. Ilang gigather og nituosad sa mga bakak ang mga kanahan nga mga leaders sa kuan unsay mahimo labi na kay kani sila ang murag bright kaayo, kani sila ang nisulbad sa problema karon sa tibuok kalibutan kay wanay tubig, wanay pagkaon, nya gubot ay samo kay ang tanan, nya bisad silang president sila dili na situhuan, dili na mahadlok ang mga tao na may rule sa streets, anarchy na, you know, grabe naman jud kay ning grabe
na jud kagubot, grabe na jud kalisod ang panghitabo. Og para nila mao ni among deliverer, mao ni among savior kani sa Antichrist. So nituo sila, mingon sila, sige, we are with you. Ato nang atakon ni Israel, ato nang pamatyo ng mga tao sa Ginoo. Ug remember biya, if they're going to attack Israel, they're going also to attack all Christians. Na mayon kag Christian, apil biyang Katoliko na kami ng best na Christian sila. Bisag na slide plus, Jesus plus, kani nga Santos, kani nga Ginoo, etc. Apil niya. Okay? So man ang mga igsuunan, we are facing a dangerous time, but thanks be to God, because we firmly believe we will not be here when everything will just flow na into pieces. Okay? So, ang ngalan nga Har sa Greek is is mountain. Okay? So, manang Har Megiddo ni sa Israel or Jewish nga name. Har Megiddo meaning the mountain of Megiddo. Ngadto maghimo sa battle, pero giingon din ha misnomer ni sa maning misnomer, sayop nga paggamit sa term kay ngano man there's no battle nga mahitabo, not with Israel, not even with God, kay ang Ginoo mismo moatubang nila. Matagingon ni Amer nga we have missiles, nuclear missiles, na sila, ready sila, pero di na mo nagamiton. Yeah, murag most likely din nila magamit kay gisuwat naman sa Bible na din nila magamit kay ang Ginoo may mo fight sa tanang enemy. Imagine kagamay kay sila nga nasod nga gisurroundan sila sa enemies, kanang mga nasod around them, mo na ang mupatay nila. Basta gay karon, to the north, to the south, to the east, to the west, surrounded sila. So, ano mang ang Ginoo mo himo ni, yes, ka ang Ginoo from the sword of his mouth, murag na sword mo gawas sa Ginoo, shoot, nya may mo patay nilang tanan. Asa man nato makita? Revelation 19 verse 15. Di lang ta matanaw nga dobat, tanawa niya na. Revelation verse 19 to 15. Now ang seventh bowl, Revelation. Okay, verse 17 to 21. Grabe kay ning panghitabo. O giyabo sa ikapitong anghel ang iyang panaksan ngadto sa kahanginan. Ug usa ka dakong tingog gikan sa trono sulod sa templo mingon, natapos na gayod. Uy, kinsa man ang tingog to? Tingog sa Dios. A shout of victory. Humana! Tapos na! Pero tanawa ni, ang tingog sa Ginoo ba? Grabe kay effect. Kaya unsa may effect ani? Na daghang voices, na lightning, na thunder, na daghang okay? Yeah, in this case, earthquake. So verse 18 din ha, sa chapter 16, nagsulti nato, na ang shout sa Ginoo mao ang effect sa seventh bowl judgment nga gilabay sa Ginoo into the air. Now, who is the prince and the king? Who is the prince of the air? Satan. So, iya yung gidil, jud diretso, gibirahan na yun niya. Kaya, primero, mga tao pa man to, kuhaan mo tubig, kuhaan mo pagkaon, kuhaan mo mga tanan din ha, yung mga balay, etc., mga sakit. Ayun siya, sige, kaning numero 1 nga ko, ano, kaning nag-instigate anong tanan. So mo na itong makita sa verse 18, nagpangilat ug may kabanha, mao ni nagkilat ug banha, dalugdog ug milinog ug kusog sa dihang ang Ginoo ni sulti ha, milinog ug kusog kaayo nga wala pay paminawa ni, wala pay sama niini sukad gibuhat ang tao dinhi sa kalibutan. The first kind of an earthquake, mega earthquake. Nya gisulti dinhi sa verse 18, kadto maoy kinangilngigang linog sa tanan. Wow, a tremendous earthquake that never happened on planet Earth. Nya mao nang resulta sa earthquake nga ngilngig ayo, nabahin sa tulo ang dakong syudad. Unsa man ang dakong syudad? Ang Jerusalem. Na divide into 3 ug nagunob ang tanang syudad asa man sa tanang kanasuran. So that's global, ang tanang cities kay mga skyrise na ba yung mga cities ug tanan ba sa Cebu init sad gayo kay wala Babylon manang, Babylon Samot. dili Jerusalem. Babylon. Ha?
Babylon. Verse 19, Babylon, dili Jerusalem Babylon. ang na-split. Okay. So, thank you. So, tanan nga guba ang tanang mga kanasuran, okay? Sa grabe nga linog, tanang syudad. Ang earthquake not only affected Israel or Babylon, it was worldwide phenomenon. So, ug nahinumdum sa Dios ang gamhanang Babylonia, ug nanunduman sa Dios ang gamhanang Babylonia. Babylon here could mean the evil world system nga based in Babylon. Unya, unsa may again ani Rome, o gipainom niya kini sa bino diha sa iyang kupa, ang bino sa mapintas niyang kapungot. Nya, another effect sa linog, nangahanaw ang tanang pulo o kabukiran. Uy, sa unsa kadagko katagas kaning bukid din hinog gwapo kay bukid diri sa Butuan kay nag-alirong niya ba mo nang dito kani siya maigo og bagyo. Mo na sa lipon man. Takas kayo. Mawagtang na nga bukira. Bisag diri amo dinhi doon namin na mabidok do sa bukid. Wagtang sa nang mga bukira. So bisag asa katanaw sa Negros, papasad na Mount Mayon, papasad na Mount Everest, papasad na ug ang pulo. Islands, islands are very small. Doon na sa mga island nga dagko. Ang Cebu, island binang Cebu eh. Kita din ni island biya ta, Philippines. Okay, 7,000 islands. Gigawas niya na nangahulog gikan sa langit ngadto sa katawan ang dagkong mga yellow. Dili na siya kanang nice kaayo kay snow. Okay niya, fine kaayo. Dili tagsa ka blocky, dagko kayo. Kinumdum ko maligya mami og ice sa una. Gikan sa langit ipanghagbong 50 kilos. Imsa makabugaton sa usa ka sako nga bugas, 50 kilos. So ka-imagine ka sa fullness, sa kapuno, puno na jud kayang panaksan sa kapungot sa Dios. O maka-imagine ka nga maka-experience ka aning tanang butang, o maka-imagine ba ka nga ang mga loved ones na itong habilin, ka-imagine ka sa atong mga relatives, sa atong mga mama, papa, kisanin, mga isuon nga, wapa jud taon sila kadungog may tungod sa mayong balita, nga makaipsot sila aning tanan, tanan na tayo daghang istorya. Ang kaluwasan mo ay pamaagi makaipsot sila sa tribulation. Unya makakuyog sila sa rapture. So ang pangutana ni ini atong mga friends sad sa atong gihuwat. Di na to sa sultihan nga na umaabot nga grabe nga panghitabo. Nya affected ang tanang tao sa kalibutan. Bisag asa pa sila karon. Kay kinsa may makabarog against God? O nganong ato man yung paabuton nga musuko sad ang Ginoo nato. So anong di man ta Lord, sige Lord, tabangi ko Lord nga sangyaw ko, maka-share ko. Nya ka na bang atong himuon ba nga ang good side sa Ginoo nata pirmi diha. Nganong mo suffer man ta nga ang Ginoo ni promise man siya og blessing nato. Especially when we love His people, Israel. Kaningon ang Ginoo, if they bless, yun pa yung Ginoo, kung iya na ka sa Ginoo, kung iya na kang tao, yun siya, anybody nga mo bless nimo, i-bless na ko sila. And anybody nga di mo bless nimo, tungluhon ko sila. Sumo na nga magsuunan. Kung naana ka sa good side sa Ginoo, kay receive na ka sa Ginoo, nakaila na ka sa Ginoo, please tell them about what is coming. Share this message. Share the previous messages. Ikanuibi na nina ko nga study sa tribulation. And I'm trying also to go sa TikTok gani. I don't know kung nakasuod ba mo sa TikTok. Tanawa, kabalo ba ka? Ako nga ibutangan ng kabalo ba ka? Mubo na siya. 10 minutes below na sila idea unsa nang rapture, unsa nang one world government, unsa ning anak more katilo pa ko naghimo uga TikTok niya nangita pa kung saan ako nga ma-post ko na ko somewhere else like my YouTube or whatever. I'm not after here for popularity. My heart goes out sa mga tao nga wajud laki mo na kag TikTok ang anang mga teater mga sayo nga mga inigat-igat lang din ha nagkitaan ba. But tani truth of word of God di na to isangyaw. So please pray for me on that magsuunan. So mana nga
God loves you. God loves me. God loves everybody. But we need to love Him back. We need to obey Him. And God said, go and make disciples to all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and I will be with you till the end of the age. Nag-uba na to ang Ginoo. So, kinsa man gani, sumaysuunan, sa iyo na jud kaayo ang pag-share karon no? Kay praani, message lang, imo lang ipasa. Mubasa sila dili, ilan na ng problema. Pero, nihimo ka sa pagpasa. So, please, pasahi sila. Rumo lang ni ang sad part, marita sa katapusan, gitunglo sa mga tao ang Diyos tungod niining makalilisa nga katalagman. Tunglohon jud ang Ginoo imbis unta maghinulsol. Inani katiga ang kasing-kasing na sa mga tao. Sad kaayo. So ayaw sag tugutig suon nga motig-a imong kasing-kasing nga imong kaugalingon na imong siguradoon. Please tell them. Ani ba? Are you willing? Kay usa sana kung ano sa magunahon ako ba? I'm here in Butuan. I don't know anybody. Like I was discipling last night of a young man. Salamat ko na ko duha na ka-disciple. Yeah. Apil lang mo niya na. Eh, naminaw man. Kamat ko na naon, ang akong kaila radyo din nga na ko relationship. Kaila jud nga, you know, kanang makasuryata, etc., makashare ta our ups and downs. Ano lang akong gagaw ngayong asawa. Si Maribel. Ngayon ko ni Teacher Mark, ikaw Mark, because you share to me, I share also to you. Like may accountability kay kanang kung i-disciple ka diri man nga mo tanar ko nimo sa imong kinabuhi niya ako di sa ko mo share sa ko, so we get to know one another. Okay, kung magpa-mentor ta, magpa-disciple. But apart from that, so kung magsuroy-suroy, magtawad, sagsaan ako suroy-suroy dag SM, ulo di kay kutig suroy, wadyo goin, mag 2 years na ko din, wadyo ko'y nakitaan na taila. Di para sa Cebu, nakakuan mo nakita, ay, nalagi ka, di ba, ana. So, I don't know anybody. And a lot of people here are stranger, all the people here are stranger to me. And to go to their houses, I need volleyball para ko makaila-ila nila. Mo na akong pasok. Kaya wa man sa kailan ako. Wasag ko ilhin nila. So man na maigsuunan, through this, nag-hope lang po na by throwing this, no, ino lang ninyo sila nga, paminaw lang o kadiyot ani. And then, ipasa sad sa uban. You are already at least fulfilling the Great Commission. And we need to really pray hard for open doors, open hearts most of all. Kaya kadaghanan mo, abli man ang ginugputahan, pero nakita na ko, gahi kayo o mga kasing-kasing, imin ang mga kabataan. So, it's sad. So, let's pray. By the way, closing na ko. And nani sa atong series sa study sa Great Tribulation. I hope clear na ni nato sa matag usa nga whatever we suffer now, nothing. Pero ba kung paminaw ni mo ikaw usa, okay lang. Okay lang. Wa kay pamilya, okay lang. You are mura-mura kagalutaw ning ginabuhi, okay lang. Kay sa imong sitwasyon, sa akong sitwasyon, compared sa wala pa ni repent o wa pa kaila sa Ginoo, ngilingig ka ilang agian. Okay, ngilingig ilang agian. Yaman ang we need to push them, to point them to the only begotten Son of God, the Lord Jesus Christ. Mo nang atong siguraduon, atong kaluwasan, i-prepare na to atong kabilingon every day, na mawagtang ta anytime. So ayaw mong hold on sa inyong mga kwarta, sa inyong mga whatever you have in this life. Physically, ang Ginoo either kaunta niya physically, no, by rapture, or physically, mamatay lang ta. Hindi ta kabot og rapture. So are you ready? I hope you are. So most of all of us constantly nag-hope ko mo seek that opportunity from the Lord nga mo share ka sa gospel, sa rapture o sa Great Tribulation. Let us pray. Father, salamat Lord. I never expect o Ginoo na abot mi og 9 ka series study about tribulation. And Father, help me, and please Lord, may you touch anybody Lord nga teki din ha nga maka-help Lord God nga ma-disseminate pa ni o Lord, maka-help amahan in what I'm doing.
Lord, medyo di jud kay ko kibaw ani, but I'm asking you, Lord. But wasa kay ko patience jud ani, Lord, mo tagay sa ko patience because I don't have, mas kana pa ko mo study, magbasa kaysa mga mag-ani. So when it comes to this promotion, and I know it's part of sharing the gospel, Lord, please tagay mig mga gasa ni ini. Ang doon na mga gasa, ikapa sila, nga makatabang sila amahan pag-promote sa imong mensahe. It's not promoting me, it's promoting you and your word. Nga through this, doon na untay maluwas ng mga katauhan. Mahigmata sila. Mamata sila, Lord. Father, we trust you and we believe in you in Jesus' mighty name. Amen and amen. So before ko entertain of any questions, so hope ko mo write down mo sa inyong question, mga kigsunan. Let me get my first my mata. Yeah, you need Pabilihanan ninyo ang inyong mga Biblia sa paha narita sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24 23. Sugod sa 23. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Ako pa dayon sa verse 27. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined so that we will not be finally condemned with the world. So akong basahon sa Cebuano, mga kasunan, katata, para na akong mag-translate. 1 Corinto 11:23. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an ng akong gitudlo kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, "Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako." So akong emphasize, when we take the elements, no, we are not crucifying Christ again. Nya ato siyang gipabanhaw. That's what we are accustomed to, no? Ganigaan na sa pari, gipatay niya, gibuhi pagbalik si Jesus Christ. We cannot do that because that's blasphemy, no? Kausara nagpakamatay si Kristo Jesus. So naghimo ta aning communion, partake ta sa ani saman aning biscuit, ne? Kayo ang banpan, symbol lang ni. So manang ningon si Jesus Christ, buhatan ni aron paghandom kanako. It's only to remember him. Sa 25 lingon sa siya, sa panihapon ikuha niya ang kupa ug mingon,
mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan sa akong dugo. So mao ni ang bagong testamento nga ang tawo maluwas pinagi sa pagtuo ni Kristo Jesus. Yan ningon siya, matag inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Again, the element is here. So ato rang gihandom si Jesus Christ, wa ni nahimong dugo, literal dugo ni Jesus Christ niya atong gidrink. Kay ningon siya, every time kuno ni take part ta niini no sa communion, ningon siya sa 26, kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo gikan niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Pagbalik niya. So, gisangyaw lang nato ni. So, we are reminded by God to again lagi, isangyaw lagi siya. Isangyaw ang kaluwasan. Isangyaw ang mga maayong balita. Nya, mo ni ang pahinumdom warning verse 27, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug moinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos. Anong di man takos? Kay doon na tayo mga gihambin nga mga sala, wa na to pasaylua sila, or na tayo mga sala nga di na to biyaan, ningon ang Ginoo, di ka takos, you're not worthy. Nakasala ka batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Nakasala ka batok sa lawas, meaning sa church, no? O mismo what Jesus Christ represent for you, o mismo sa Ginoo. Sa busa kinahanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug minom gikan sa kupa. So kinahanglan sa tamo search atong heart mga isa tagpasaylo. Verse 29, kay kung dili ninyo ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, inigaon niya sa pan ug inom gikan sa kupa, siya ang nagpahamtang og silot sa iyang kaugalingon. Kung di kuno tamo asok forgiveness, nga di tamo undang nya mag-apil-apil ta ning communion, ingon ang Ginoo, ikaw may nagpahamtang og silot sa imong kaugalingon. Nya ang resulta ni ana verse 30, mao hinungdan nga daghan kaninyo ang nagmasakiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Kay ani man ni siya. Spiritual death mahitabo gyud when ang atong sala di nato hinusulan. Okay? Magkaluya ta, din taganahan mo basa, din na taganag fellowship, minani, din taganahan mo ampo, okay? Kaya ato lang ganahan, sige lag, sorry, laglaag, o whatever pa din ha. Yeah, eventually, ang Ginoo, patyon jud ta, kaon jud ta. Okay? So, manay gimin din ha. Apan, ningon siya din, kung susihon una nato ang atong kagulingon, dili kita silutan sa Dios. Apan kung silutan kita sa Ginoo, kini mo ay pagpantun, pagdisiplina lamang kanato, aron dili kita mahiapil inigsilot niya sa kalibutan. Si kakita ka sa Ginoo, He disciplines us not to destroy us, but to keep us in line. Okay? So, muna magsuna, let's pause for a moment and let's ask the Lord for forgiveness for any sins that we have committed against the Lord, or from anybody na tay angay na to pasayloon, i-release na to ang pasaylo. If we need to tell that person nga gipasaylo ti ka, tell that person nga gipasaylo nimo siya. Kung di kanya pasayloon, iyan na ng problema. Basta ikaw ni pasaylo kaniya. Okay? Ug no na pay rancor imong kasing-kasing karon kay nahiubos ka or whatever there is, please inang Ginoo nga, Lord, ako ning gi-surrender nimo. Pwede ko kakuha ani. Nasa akong heart, ikaw rin makakuhaan ini. We need to confess that, isurrender na sa Ginoo isuon. Okay? So let's come before the Lord. Amahan, salamat ni nga you can see our hearts clearly. Kami pa, Lord, most of the time, di mi makabantay. We cannot discern that our heart is filled already with wrong sins. So whatever there is, Lord, we ask you to forgive us. And any unconfessed sins, Lord, amo nang i-confess nimo,
nga imong pasayloon, ug imong limpyuhan, whatever there is sa among heart nga di mi makalimpyo, ikaw man say makalimpyo niini, because you've said in 1 John 1:9, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us of all our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ginoo, pagkanindot mo, Lord, you cleanse us from all unrighteousness. Kinsa may maghimo ni ana Ginoo, among kaob, among makasaan na mo, or kung kami nga nakasa, Lord, mi makalimpyo sa ilang mga sala. You, O God, is able to erase all our sins and give us a new start again. Salamat kayo, Lord. Mamahan, as we do this, we are confident nga imo namin gipasaylo ug amo yung hinumduman that you deserve the glory, the honor, and the praises alone. Nga angay jud kang ipanabi, isangyaw, ichismis, Lord, imarites nga sa uban o Ginoo. Kaya Father, people need to know there is hope, there is forgiveness of sins, there is life, and most of all, O God, there is eternal life in your Son, Jesus Christ. Salamat, Lord.